come again, sir? May nagmamakaawang butanding. Hoy, sorry, napapasama tayo dito kay Roque. Napakasama kasi ng ugali eh. Nagmamakaawa ngayon si Roque na isa pong pugante. Meron siyang panawagan kay PBBM. At matatawa ka sa panawagan niya ha. Gusto niya, bumaba na sa pwesto si PBBM para si Sara na raw po ang magpatakbo ng Pilipinas. Talaga nga naman o, may isip mo ba yan? Pabababain mo si PBBM? Napakaganda na ang ginagawa ni PBBM. Gusto mo siya mag-resign? Mag-leave of absence? Tapos paupuin mo si Sara Duterte? Nagpapatawa ka. Anong nagawa ni Sara Duterte sa kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente? Para maging qualified siya, umupo dyan sa pwesto. Para malagpasan niya ang kakayahan ni PBBM. Anong nagawa niya? Sige, isa-isa nyo dyan. Mga DDS, bakit deserve ni Sara Duterte na siya magpatakbo sa Pilipinas? Anong nagawa niya? Sige. Kung may maganda siyang nagawa, o sige, mag-take over siya kay PBBM. Kung bababa si PBBM. Ano yung nasa kutsyon ka na? Bababa ka pa? Magbabanig ka pa? Isa pa, gusto mo si Sara Duterte ang umupo sa Malacanang? Bukod sa walang nagagawa, panay gala. Asaan ngayon? Lilipad ng Australia para sa rally ng tatay niya. Tama ba yan? Tapos ikaw, Roque, gusto mo mag-resign si PBBM at iupo yung Sara na yan. Aba, nagpapatawa ka. Pakinggan natin yung pagmamakaawa nitong Roque na to. Ay, nako. Pero yun na po, no? Talaga naman pong lahat tayong mga sumuporta dito sa Unity na naputol, nagsisi na. Pero ang panawagan natin, matapos tayo magsisi, yun na nga po, pakiusap na lang. Nako, Marcos Jr., kung meron ka pang kaunting pagmamahal na natitira para sa ating bayan, ibigay mo na panandalian. Sige na, mag-leave of absence ka na. Ibigay mo na kay Inday Sara muna habang nagpuputukan dito sa gitnang silangan. Nang sa ganun, someone is in charge. Kasi Mr. President, alam naman namin ang sasabihin mo. Kung ordinaryong bagyo lang, ang dami-daming bagyo dumadaan sa Pilipinas. Ang iyong nasasabi is, what do we do now? Lalo na ngayon dito sa diluvyong parating sa atin na talagang all-out war sa gitnang silangan. Nagpapatawa si Roque. Number one, lahat daw tayo na sumuporta sa kanya nagsisisi. Excuse me, wag mo kasama dyan, hindi ako nagsisisi. Excuse me, excuse us pala. Wag mo kami isama, marami kami dyan, ang pamilya namin, ang mga kasamahan ko, mga content creator, na mga Marcos supporters, hindi nagsisisi. Wag mo kami idamay. Kayo lang yan, ilang kayo dyan, 100 kayo? Diyan sa Dahig, yung grupo nila ni Maharlika, kayo lang yan, di kayo abot ng 1 milyon na nagsisisi. O ngayon, nagkamali kayo, nagsisisi kayo, tapos idadamay nyo kami. O, baba na raw si PBBM, mag-leave of absence na. At ang masaklap, si Sara ang iuupo mo dyan. Ang kapal naman ang mukha mo. Diba? Harapin mo yung kaso mo dito sa Pilipinas. Pero yun na po, no? Kapal eh. Talaga naman pong lahat tayong mga sumuporta dito sa Unity na Yung word niya, lahat tayo na sumuporta sa Unity Team. Sinungaling ka? Paano naging lahat tayo? Lahat tayo na sumuporta sa Unity Team nagsisisi. Huwag mo na kaming idamay dyan. Putol, nagsisi na. Pero ang panawagan natin, matapos tayo magsisi, yun na nga po, pakiusap na lang. Nako, Marcos Jr., kung meron ka pang kaunting pagmamahal na natitira para sa ating bayan, ibigay mo na. Kaya hindi honest dyan si PBBM dahil mahal niya itong Pilipinas. Mahal niya yung bayan. Kasi kung iiwanan niya ang Pilipinas, actually, sakripisyo yung ginagawa niya. Kung iiwanan niya ang Pilipinas, sino mahawak? Si Sara Duterte. Wala tayong patutunguhan, walang direksyon kay Sara Duterte. Ano, babalik yung AJK? O tukangin yung mga suspect? Kaya mahal ni PBB mga Pilipinas, ayaw niyang bitawan yung kanyang pwesto. Ayaw niyang ibigay dyan kay Sara Duterte dahil maganda at alam niya, maganda ang plano para sa Pilipinas. Tapos gusto mo, ibigay. Wow, ibigay kay Sara Duterte yung posisyon na yun. Ano, ganun kadali na lang? Babastusin mo na yung desisyon ng 31 million Filipinos na binoto siya sa pamamagitan po ng halalan. Tapos gusto mo siya bumaba dahil pinapalabas mo na hindi kaya ni PBBM? Excuse me, tingnan mo, napakaraming accomplishments. Ang gaganda ng accomplishments. Recently lang, yung pinost ko kanina, yung pamasahe ng mga estudyante sa MRT at LRT, magkano na lang? 50%. Discounted. Kalahati na lang po ang babayaran. Kung nagbabayad ka ng 30, 15 na lang ang babayaran mo sa MRT at LRT. Kaya ba ni Sara yan? Hindi nagawa nga ng tatay. Mas magaling yung tatay sa anak. Hindi nagawa ni Duterte yan. Tapos, i-expect nyo kaya ni Sara gawin yan? Yung 20 pesos per kilo na bigas, hindi nga nagawa ni Digong yan. Tapos, i-expect nyo kay Sara Duterte kaya niyang gawin yan? Tapos, gusto mo agawin ang pwesto kay PBBM?
ka, hello? mamahal na natitira para sa ating bayan. Ibigay mo na panandalian. Sige na, mag-leave of absence ka na. Ibigay mo na kay Inday Sara muna habang nagpuputukan dito sa gitnang silangan. Nang sa ganun, someone is in charge. Ano yan? Kasi Mr. Shared term? Magustuhan lang ni PBBM at kaya ko na sa pwesto, pahiram ko muna sa iyo ha, Sara ha, pahiram ko sa iyo ha, 3 months pahiram ko sa iyo ha. Meron ba yun, Roque? O 80-80 ka ba? O Bobo? Diba? BO-BO? Ano, shared presidency? Hati tayo ha? Sige, 3 years ka, after 3 years, bigay mo sa akin ha. Ano yun? Sanay na sanay kayo sa ganyang gawain. Ganyan din ginawa ni Digong, ng panahon ni Digong. Ano ginawa niya sa House of Representatives? Hinati yung speakership, di ba? Tatandaan ninyo? Yung kay Lord Velasco at itong kay Alvarez, naghati sila. Bakit ganyan? Sanay na sanay kayo sa ganyan. Tapos ngayon si Sara gusto makihati sa presidency, maghintay kayo sa 2028. Tapos pinapalabas yung ngayon, hindi kaya ni PBBM at kaya ni Sara Duterte. Ganun ba yun? Dahil hindi kaya ng presidente, kaya ng vice-presidente, na wala namang napatunayan ni kahit na isa. Sinasabi nga namin sa podcast namin sa Salamat PBBM podcast mas maraming nagagawa si First Lady Liza Araneta Marcos kumpara kay Sara Duterte. Si FL wala sa posisyon. Sumusuporta siya sa asawa niya. Si Sara Duterte nakaposisyon. May budget. Anong ginagawa? Wala. Nga. Sa ganun, someone is in charge. Kasi Mr. President, alam naman namin ang sasabihin mo. Kung ordinaryong bagyo lang, ang dami-daming bagyo na dumadaan sa Pilipinas, ang iyong nasasabi is what do we do now? Lalo na ngayon dito sa diluvyong parating sa atin na talagang all-out war sa gitnang silangan. Ay, nako. Pero yun na po, no? Talaga naman pong lahat tayong mga sumuporta dito sa unity na naputol, nagsisi na. Pero ang panawagan natin, matapos tayo magsisi, yun na nga po, pakiusap na lang. Naku, Marcos Julio. Huwag mo na kami idamay. Huwag mo na kami idamay, Roque. Ito pa, fake news talaga tong si Roque. May nakita kong post niya. Napakasinungaling nitong tao na ito. Paano kayo na-respeto? Tapos sabi mo, magtuturo daw siya ng isang university dyan sa Amsterdam. Paano kayo na-respeto ng mga estudyante? Isa kang pugante, isa kang sinungaling, isa kang fake news peddler. Paano kayo na-respeto? Pinost niya to. Hindi ko alam kung nakita niyo na tong art card na ito. Yung nandi dito, OFW's appeal, bring us home. Diyan sa gera sa Middle East. Diyan sa saan ba ito? Sa Iran at Israel, di ba? Sabi ng mga OFW, bring us home. Tapos ano sabi ni, ina-highlight ni Harry Roque? Marcos Jr., no mandatory repatriation. Pero ang pinapalabas niya, walang repatriation. Bobo ka ba? Magkaiba yung mandatory repatriation at repatriation. Ang sinasabi ng presidente ni PBBM, walang mandatory repatriation. Pero hindi niya sinasabi na walang repatriation. Tapos, ang caption ni Harry Roque, palpak at manhid si Marcos Jr. Pinapalabas nila na walang plano si PBBM para i-repatriate itong mga OFW. Hoy, excuse me. May plano. Ongoing. Wala nga lang mandatory. Kapag sinabi mo kasing mandatory, halimbawa ikaw OFW, nandiyan ka sa Iran o Israel, no choice ka. Kasi mandatory nga Required, kailangan kang repatriate. Pero, sa totoo sa reality, marami tayong OFW, ayaw nilang magpa-repatriate. Ayaw nilang magpabalik sa Pilipinas. Dahil alam nilang safe sila sa lugar nila. So, anong gusto mo? Gusto ni Roque, i-implement ni PBBM yung mandatory repatriation? Mas marunong ka pa sa DFA? Mas marunong ka pa sa presidente? Didiktahan mo ang presidente kung anong gagawin? Aba, may saltik ka na.